meron kang kagalakan in order to believe and live by the Word of God. Kayo po, naranasan na po ninyong mawala ng peace of mind? Anong kalagayan ng tao walang peace of mind? Mahirap ba madali? Mahirap. Di ba? May gusto kang gawin, hindi mo magawa. Kasi wala kang ng peace of mind. Pagka hindi ka masaya, masarap bang mabuhay? Hindi. Yung iba nga, gusto niya na, ayaw niya na mabuhay. Kasi nga po, tingnan niyo po, yung dalawang ito ang pinangako ng Diyos. God promises peace and joy. Dahil ito po yung component in order to believe and live. If you have that peace that comes from the Lord and that joy that comes from Him, you can believe and live. That is the promise of God. Kaya as member of the church, we hold on to God's promises that He will grant us peace and joy in this life in order to do His will. Kaya Kanya binigyan ng kapayapaan, kaya Kanya binigyan ng kagalakan para masunod mo ang Kanyang kalooban. Pangako ng Diyos sa iyo. At ang pangako ng Diyos hindi nakatago. Amen? Walang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad sa tao. Lahat ng pangako ng Diyos, tinupad niya. Believing gives us the assurance of joy to live in peace. It inspires the church to hold on and live up on the teachings of the Bible and do wonderful things in life for the glory of God. Ang tanong ko po kapatid, naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Amen po ba? Yes. Ang pangalawa kong tanong, ipinapamuhay mo ba ang salita ng Diyos? Ayan, di ba? May pagkakaiba na. Kung 100% ang sumagot ng yes, naniniwala kami sa Word ni God, yung pangalawa, do you live by the Word of God, nababawasan na po yung 100%. Baka naging 10 na lang. Nawala po yung 0. Oo. Diba? Yung po yung nakakalungkot na katotohanan. If you really believe on the Word of God, you will live by it. Mabubuhay, ipapamuhay mo yun. Kasi binibigyan ka ni God ng joy at saka ng peace in order to obey Him so that you can believe and live by His Word. Kapatid, maniwala ka. Ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa Diyos lang makikita. Sa Diyos lang. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng kagalakan, magtiwala ka at ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Second, Jesus says it. Ang pananalig ng bawat mananampalataya ay nagmumula sa ganap na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. How much do we know Jesus Christ? Ito na naman, nag-usap kami ng mga kabataan. Alam niyo po, maganda yung grace evangelism. After the youth, we will bring it on the part of the adult. Ang grace evangelism, we are preparing ang mga kabataan, young adults and youths, na pagka tinanong sila, why is it Jesus is God? Bakit ko sinabi si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? At least they can answer it in biblical way. Kasi pag kilala mo si Jesus, you're going to preach Jesus to all. Hindi ka mahihiya. Kilala mo siya eh. Kaya lamang naman tayo nahihiya, tinatamad, o natatakot kay pangaral si Jesus kasi hindi sapat yung ating pagkakilala sa Kanya. That is the truth. Kaya hindi mo siya ma-preach sa ibang tao. But if you really know Jesus in your life, and you accepted Him as your Lord and Savior, there is no reason because the Holy Spirit is in you in order to help you to preach Jesus sa ibang mga tao. Because we believe and we want to live by His name. Kailangan natin maniwala at ipamuhay yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po sabi ng Bible in 11:14. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ano mangyayari kapag ang tao kilala niya si Jesus? Kapag ka ang tao nananalig sa
kay Jesus, ano mangyayari? Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Pag kilala mo si Jesus, makikita mo gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo. Gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo lang, kay buti-buti mo, Panginoon. Kanta tayo ng kanta doon. Diba? Ang ganda nun sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ang ganda Pero ang sabi ni Christ, Jesus says to you, sinasabi ko sa inyo, pag kilala niyo ko at nananalig kayo sa akin, makikita ninyo gaano kadakila ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya po in verse 42, alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit, sinasabi ko ito, dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. God has always a purpose. Kung bakit meron tayong Holy Bible, kung bakit binabasa natin yung aral at turo ng Panginoon, why we keep on reminding about Jesus in our life. Sabi niya, similarly, the church as the body of Christ, and as we, as member, want to testify that we are His chosen ones, that we can do great things for the glory of God. Kaya kapag kakilala mo si Jesus, may magagawa kayo para sa Kanya. Because Jesus says here, I have chosen you, pinili kita. Hindi ikaw ang pumili sa akin. Pinili kita. I have chosen you. Tinawag kita, hinirang kita, and that is the meaning of the ecclesia. Ecclesia is church called out once. Mga tinawag ng Diyos, mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos. We are His church. Tayo po yun. At kung tayo po'y naniniwala sa sinabi ng Panginoon, na tayo Kanyang tinawag, tayo Kanyang hinirang, we are His chosen ones, we can do great things for the glory of God. Kaya sabi po niya, believing gives us the opportunity to see and experience the power of God. Kaya sabi kanina, di ba? Anong sabi niya? Makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Paano mo makikita? You're going to experience the power of God. The power of God. It drives the church to think, to initiate, and to enhance ministry for the glory of God. Kaya wala kang naidadahilan. Pag kilala mo si Jesus, sigurado may ministry ka. Maglilingkod ka. Pero pag hindi mo siya kilala ng lubusan, puro kadahilan. Puro kadahilan. Kaya wala kang ministry. Kaya tamad kang mag-ministry. Takot kang mag-ministry. Limited ka sa ministry. Why? Hindi mo pa kilala ng lubusan si Jesus. Kaya sabi niya, you're going to experience, you're going to see and experience the power of God. At ano magiging epekto nito sa buhay mo? Mag-iisip ka, mag-i-initiate ka, mag-i-enhance ka sa ministry mo for the glory of God. Sabi ko po sa kabataan kanina, sino sa inyo ang may pambili ng sabon? Kahit lang isang sabon para sa mga walang dalaw sa BGMP. Because we are talking about loving people. How can you express your love to other people? Yun lang bang gusto mong tulungan yung kayang tumulong sa'yo? Hindi naman. Tumulong ka sa mga taong hindi kayang tumulong at magbalik sa'yo. Kaya sabi ko po sa mga kabataan at young adults, kasi nakaipon na po kami, may mga dilata na kami, may noodles, may mga ilan ding nagbigay na mga ibang kapatid na daily needs. Kasi po, may 180 plus tayong nakakulong dyan sa BGNP District A. Alam ni attorney, ano ba si attorney? Nandiyan yan. Attorney, sa Friday pa tayo. Alam niyo po doon, no? You can testify. Meron doon nakakulong, 8 taon na. No? 8 taon na, wala pang hearing. 8 years, ha? O, kaya sabi sa akin ng mga dalawang kapatid na nag-aaral ng buwan siya. Kunyari, ang sistensya, nasistensyahan ka na 10 years. Eh, naka-8 taon ka na. Iaawas ba yun? Iaawas. O, di may 2 taon ka na lang. Pero nakakulong ka na. Wala kang pang hearing.
Nakikinig po yun, gano'ng kahirap. Yung ilan doon, iniwan na ng anak, iniwan ng pamilya, walang dalaw. Nakakulong ka na, hindi ka pa dinadalaw. Gano'ng kasakit sa tao yun? Gano'ng kasakit? Gano'ng kalungkot? But Jesus says na we must love those people if we really believe and live by His word. Hindi mo iibigin yung mga taong kaya ka lang ibigin. Ibigin mo yung mga taong hindi ka kayang mahalin at walang kakayanan ibalik yung pag-ibig na ibibigay mo sa Kanya. And I challenge the youth and young adults. Pwede ba isang sabon, isang toothpaste na happy? Magkano ba toothpaste na happy? 10 yata, o 12, o ewan ko. Hindi ba pwede, bigay mo man lang yun. Huwag kang munang mag-loan. Huwag kang munang bumili ng tea. Ano ba yun? Milk tea. Milk tea. Huwag kang munang mag-milk tea. Huwag kang munang mag-pastikoy, ha? Ay! Ano ba yan? Hindi ako ng busy. Di ba? Jesus says it. That's that. Kaya, maniwala ka kapatid. Pwede kang gamitin ng Diyos sa mga ministry ng church. Amen? Pwede kang gamitin ng Diyos sa mga ministry sa church. Hindi lang Sunday school, hindi lang music, hindi lang choir, hindi lang marami. Go out, kamsa. Engage to people. Marami kayong makikita dyan na pwede kayong gamitin ni God. Because Jesus says it, that I have chosen you so that you can do great things for the glory of God. And lastly, the Holy Spirit convicts. Ang pananalig ng bawat mananampalataya ay udyok ng Espiritu Santo. Udyok ng Espiritu Santo. Gaano po kalinaw sa atin na kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu, ay magiging mananagumpay po tayo sa lahat ng mga magtatangkang sirain ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi sa John chapter 10, sabi niya po doon, may purpose si Satan o ang devil. To kill, to steal, and to destroy. Yun ang trabaho niya. Yun po. Mula noon hanggang ngayon, ang gusto ni Satanas, ang gusto ng Diablo, patayin ka niya, ang pananampalataya mo sa Diyos, nakawin ka niya sa piling ng Diyos, sirain niya ang iyong kaluluwa. That is the purpose and goal of Satan. And God, ang gusto po niya, masave tayo. And how? The Holy Spirit will go in to help us and convict us. In the book of Acts 2:38, ipagkakaloob ko sa inyo ang Espiritu Santo. This is the reason why God, upon accepting Jesus as Lord and Savior, we receive the power of the Holy Spirit. So that all of us will be enabled, we will be equipped, we will be strengthened by the Holy Spirit to overcome the world, para malabanan natin ang mundo at anumang pwedeng magtatangka laban sa ating pananampalataya sa Diyos. God called us to be part of His church. We receive the Holy Spirit in order to become more than conquerors. More than conquerors. Kaya sabi po niya in 1 John chapter 5 verse 4, sabi niya sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans chapter 8 verse 37 even reminded us we are more than conquerors through Him who loved us. Hallelujah. Brothers and sisters, believing enables us to be vigilant against any threat that can ruin our faith on God. It warns every member of the church to be on guard and always wear the whole armor of God. Kaya po ang mensahe ng Diyos sa atin, in order to believe and live, brothers and sisters, God promises us joy and peace. Jesus told us we are chosen by Him in order to do great things for the Lord and for the glory of God. And we are convicted by the Holy Spirit. Kapatid, maniwala ka. Hanggang sumasa atin ang banal na Espiritu, hindi tayo mabibigo sa anumang hamon ng buhay. Magiging mananagumpay tayo sa piling ng Diyos
pananalig sa ating Panginoong Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo. This is the message of God to all of us. And before we continue,